Sa iba pang balita, sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Alzar Aurelio, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Aurelio. Hello at magandang hapon sa inyo, Miss Connie, at ganun po sa lahat ng taga-subaybay. Makikibalita lamang ho kami dahil ang sabi ay magkakaroon daw ng bagong storm classification ang Pag-asa. Pwede hong pakipaliwanag kung bakit ito napag-usapan ngayon ng ahensya? Ito pong classification ng mga bagyo ay matagal na natin ginagamit yan at sinimulan po natin yan noong 2015. Dati po kasi ay nasa apat na klaseng bagyo. Ito yung tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, and then typhoon na. Dinagdagan po natin yung super typhoon, so naging 5 na po ang klaseng bagyo. So from tropical depression hanggang super typhoon. Okay, ito ho ay dahil na rin syempre doon sa mga naranasan natin na super typhoon in the recent past, ano sir, ano? Tama po, isa sa mga dahilan po yan, yung super typhoon na si Yolanda. Yes. So po, yun po. So kailan ho ito magiging effective? Nasimulan na po yan noong May 1, 2015. Okay. Apo. At any effect naman po sa pagdeklara ng class suspension ng DepEd at mga kolehiyo dito po sa bagong storm system classification? Apo, wala mong pagbabago sa pagka nag-raise po tayo ng signal number 1, ang aking pagkakalam ay wala nang pasok ang sa mga kindergarten. And then pag umabot ng 2, yung number 2, wala nang pasok ang elementary. Ganun pa rin? Ganun pa rin po yun. Oo, kasi ang dinagdag naman yung pinaka-grabe na no? So definitely, hindi na maapektuhan dahil signal number 2 pa lang. At 1 pa nga, di ba meron ng nagsususpende doon sa mga kindergarten. Tama po yun. Yung kaakibat po nitong revision ng pag-upgrade ba sa mga kagamitan din ng Pag-asa? Meron din ba hong nangyaring ganyan? Merong upgrade sa system at equipment? Patuloy po tayo niyan na nag-upgrade sa Pag-asa. Siyempre po, yung radar ho natin ay yung Doppler radar. Yes. And then yung patuloy tayo nag-training. Papatraining po tayo ng mga bagong empleyado ng Pag-asa. Yun nga po pala, dahil binabalita natin noon na may mga paparating na bagong Doppler system o Doppler radar. Kompleto na ho ba o nag-avail pa rin tayo ng iba pa? Ang pagkakalam po, may magtatayo po tayo ng Doppler radar sa bandang Palawan. 2 po yun. At dahil nga po ay strategic po yung sa bandang Palawan kasi meron kasing blind side ang Doppler radar. Pag hindi na nakikita ng Doppler radar, kailangan na saluhin na isa pang Doppler radar para makita na natin yung talagang, yung bagyo. So makikita na natin ang talagang lakas niya at dalang ulan. At magagamit po natin niya yung Doppler radar sa ating rainfall warning system. Do we have enough meteorologists po ngayon sa bansa para at least tuloy-tuloy po may mga bago tayong mga graduates ba o nananawagan ba kayo na sana mas marami hong mag-take nitong ganitong klase ng kurso? Well, sa karanasan po ay naging aware na po ang mga tao at ngayon po ay halos taon-taon may pa-training, papatraining sa Pag-asa. So, nag-upgrade ng Pag-asa, so kasabay niyo po niyan yung pag-upgrade sa pagdagdag ng tao. Dahil nga yung responsibility ng Pag-asa ay pabigat at kailangan talaga na tulong at yung manpower is sa mga importante yung manpower para mabigyan natin sapat ang impormasyon lalo po sa pagbabantay ng ating weather, lalo sa bagyo. So wala tayong kakulangan sa mga meteorologists ngayon po? Wala po, namang kakulangan po yan. Kasi marami daw nag-abroad na, sir. Wala man kami na rin na babalita na gusto mag-abroad. Sa ngayon. Pero yung mga lumang forecasters nyo, marami na, ha? Diba? May mga marami na po yung nakarang panahon, may nag-abroad na po. Alright, sana nga madagdagan pa kayo dyan para lalo nga mas gumanda ang pag-forecast natin ng ating panahon. Maraming salamat muli sa iyong pag-update sa amin. Maganda po at magandang tanghali po. Magandang tanghali. Yan po naman ang Pag-asa weather forecaster na si Mr. Alzar Aurelio.